kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Tapos na ang linggo ha. Thursday na tayo ngayon, February 26, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Malacanang pumalag. Tinawag na lousy script ang paglutang ng 18 Marines. Mga dati at kasalukuyang kongresista umalma sa testimonya ng mga Marines na nagsasabing tumanggap sila ng male-maletang pera. At sa People Power, hindi mabubura. Kasama na sa kasaysayan ng Pilipinas ayon naman sa Malacanang. Anibersaryo ng EDSA naging generally peaceful kahit nagkagirian ang mga relista at mga pulis sa Ortigas. 7 pulis din ang sugatan. Senator Bato de la Rosa inireklamo na sa Ethics Committee dahil sa pagiging absenero. Mainit at maalinsangang panahon, nasahan sa malaking bahagi ng bansa epekto ng Easterlies. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang isolated rain showers at thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa Easterlies. Sinabi ni Chanel Dominguez ng Pag-asa, magandang panahon ang iiral sa malaking bahagi ng bansa, ngunit asahan pa rin ang mainit at mas mahalumigmig na weather sa tanghali hanggang hapon. Sinabi ni Dominguez, asahan din na magkakaroon ng isolated rain showers o localized thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o gabi. Sinabi pa ni Dominguez, walang epekto ang northeast monsoon na amihan sa bansa. Ngunit maaari pa rin itong bumalik sa ilang bahagi ng Luzon bago matapos ang linggong kasalukuyan. Samantala, ilang bahagi naman ng Visayas at Mindanao kasama ng Palawan makararanas sa magandang panahon bagamat maaaring magkaroon ng isolated na mga pagulan, pagulog at pagkidlat sa gabi, partikular na sa Davao Region at Caraga, gayon din sa Eastern Visayas. Ang easterly sa isang wind system na umiihip mula sa silangan at inaasahang makakaapekto sa bansa hanggang bukas Biyernes. Ang temperatura ngayong araw na ito hanggang Linggo o March 1, ang prediction po ay maglalaro sa 15 to 25 degrees Celsius sa Baguio City, malamig. 23 to 31 degrees Celsius naman sa Lawag City, napudot dito'y norte. 22 to 30 degrees Celsius sa Metro Manila, 20 to 29 degrees Celsius sa Tagaytay, 25 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 24 to 31 sa Bacolod City, sa Metro Cebu, 24 to 32, 23 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo, sa Iloilo ba? 24 to 32 degrees Celsius sa Davao, 23 to 32 degrees Celsius sa Valencia City, at 24 to 34 degrees Celsius naman sa Zamboanga City. Buenos dias, Zamboanga! Magandang Umaga, Pilipinas! Halos 2 buwan na nag-aalboroto ang Bulkang Mayon sa Bicol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, muli silang nakapagtala ng effusive eruption sa naturang bulkan kahapon. Batis na tala, patuloy na nagbubuga ng abo at labang Mayon dahil ang paralamig height ng plumes na umabot naman ng 150 hanggang 200 meters na taas mula sa equator.
Nagpapatuloy din ang rockfall at pyroclastic density currents o uson sa bulkan. Sa 24-hour monitoring ng PBOX mula alas 12 ng gabi noong February 24 hanggang alas 12 ng umaga ng February 25, nakapagtala ang Bulkang Mayon ng 305 rockfall events, 15 na mga PDCs at 3 volcanic earthquakes. Magandang umaga, Pilipinas! 600 pamilya na wala ng tirahan sa sunog na nangyari naman sa isang residential area sa barangay 655, Intramuros, Maynila. Sa report ni Noche Cacas, walang naisalbang kagamitan ng mga residente dahil sa mabilis na pagkalat at paglaki ng apoy sa kanto ng Cabildo at Andes Street dahil sa gawa lamang sa light materials ang mga bahay. Umabot ng hanggang ika-4 na alarma ang sunog, nagsimula alas 4:48 ng hapon, naapula bandang alas 11:30 na ng gabi. Arestado naman ang isang lalaking sinasabing sinilaban ang kanyang bahay na naging dahilan ng pagkalat ng apoy at paglaki ng sunog. Tinatayang nasa mahigit na 1.5 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga naabong ari-arian. Sugatan naman ng isang 43 anyos na tok-tok driver, makaraang mabagsakan ng bitak ng semento mula sa isang lumang gusali sa Maynila. Dumadaan ang biktimang si Miguel Gonzalez na may bahagi ng naturang building sa kahabaan ng Avenida Tracto. Nang bigla na lamang itong tamaan ng naglaglag ang mga bitak ng semento sa ulo. Agad na naisugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang biktima para sa atensyong medikal. 6 na taon pa nang hindi na ginagamit ang nasabing gusali. 3 pang luxury cars sa mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya ang matagumpay na naibenta sa auction. Nagkakahalaga ito ng 25 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs, kabilang sana ibenta ang isang Lincoln Navigator, Cadillac Escalade at Bentley Beytaga na umabot ng kabuang 25.7 million pesos. Binili ni Pio Velasco ng Igorot Stone Kingdom Incorporated ang Cadillac Escalade sa halagang 6.6 million. Mas mataas ay tinakdang floor price noong February 11. Sa rin na nakabili ng Rolls-Royce Cullinan ng Diskaya sa halagang 29 million pesos. Ayon kay Velasco, plano niyang ilagay ang mga sasakyan sa isang car museum sa Benguet upang makahikayat ng mas maraming turista sa Cordillera. Nabili naman ng Cantineta Espresso Concepts ang Lincoln sa halagang 6.9 million pesos, habang napunta sa TDY Consumer Goods Trading ang Bentley sa halagang 12.1 million pesos. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ireremit sa National Treasury ang nalikom na halaga. Samantala, hindi pa nailalabas ang mga sasakyan sa Port of Manila. Hinihintay pang rehistro mula naman sa Land Transportation Office. Oras muna sa buong kapuluan, 14 minuto na makalipas sa ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4 na umaga. Sa Meralco, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. 6 na minuto na makalipas sa alas 4 na umaga, nagbigay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng paunang 5 milyong pisong suporta sa Philippine Women's National Football Team, kilala bilang Pilipinas. O yung Team Pilipinas. Sasabak sila sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Gaganapin yan sa Australia, March 1 hanggang 21. Malapit na ha. Ang tulong pinansyal ay tinanggap naman ng Philippine Football Federation habang pinapalakas nila ang kanilang momentum para sa pagsabak sa nalalapit na Women's Asian Cup. Ang Team Pilipinas o itong tropa ng Pilipinas ay nanalo din sa 2025 Southeast Asian Games. Nakakuha sila ng kauna-unahang SEA Games gold medal sa women's football. Ayon kay Chairman at CEO Altenco, ang pagsuporta sa mga atleta na nagdadala ng karangalan sa bansa ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang national pride. Sinabi ni Tenco na daladala ng ating mga atleta ang watawat ng Pilipinas sa pandaigdigang tablado at ang kanilang tagumpay ay nagbibigay din ng inspirasyon sa mga Pilipino. Isang kakaibang paraan ng pagpapalaki ng anak ang kumukuha ngayon ng atensyon sa China. Ito yung tinatawag nilang reverse parenting. Nagiging popular itong alternatibo sa tradisyonal at mahigpit na disiplina para sa mga batang magulang sa China. Sa halip na direktang pagsabihan o pagbawalan ang mga anak, ginagamit ng mga magulang ang paggawa o paggaya sa gawain ng bata o kaya ay hinahayaan silang maranasan ang bunga ng kanilang mga desisyon. Nagsimulang sumikat ang konseptong ito noong pang 2022 matapos maging viral ang isang insidente sa Huilunjiang. Sa nasabing video, hinayaan ng isang ina ang kanyang anak na maranasan ang matinding ginao sa labas sa halip na pilitin itong magsuot ng makapal na damit, isang paraan upang matuto ang bata ng direkta mula sa kanyang karanasan. Mula noon, lumawak ang reverse parenting sa 3 pangunahing pamamaraan. Role reversal, ang pagpapalit ng papel kung saan ang bata ang pinagagawa ng responsibilidad ng matatanda. Consequence experience, pagpapahintulot sa bata na harapin ng natural ang resulta ng kanilang pagkakamali. Mirrored response, ang paggaya ng magulang sa tantrums o ugali ng bata upang makita ang kanilang sarili. Ayon sa mga sumusuporta sa paraan, hinihikayat nito ang mga bata na maging responsable at magkaroon ng sariling refleksyon sa kanilang mga aksyon sa murang edad pa lamang. Gayunman, marami pa rin mga magulang ang patuloy na nag-i-eksperimenta kung ano magiging pangmatagalang epekto nito sa pag-uugali at mentalidad ng susunod na henerasyon. Tingnan natin kung yan ba papatok. Pero dito sa Pilipinas, sa tigas ng ulo ng mga kabataan. Ha? Malay natin, baka umubreho yung reverse parenting na yan, ha? Para po sa ating mga millennials. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi, ang mga millennials, sanay pa yung mga Gen Z. Mga Gen Z, hindi na nakakatikim ng palo kasi. Kami nun, kaya kami disiplinado, kahit puro kami lalaki nung high school. Disciplinarian ho yung mga Maris Brothers, ha? Higit naman sa 197 million pesos na laga ng puslit na sigarilyo ang naharang ng Philippine Navy sa magkakahiwalay na maritime operation nito sa karagatan ng Sultan Kudarat at Basilan ngayong linggong ito. Sa ulat ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., Commander ng Western Mindanao Naval Command, sakayang naturang mga smuggled na sigarilyo ng MV Sun Voyage at motorboat na MV Sky Blue. Karga ng MV Sun Voyage ang 3,000 master cases ng imported na sigarilyo. Nagkakahalaga ng 171 million pesos habang 26.2 million pesos naman ang halaga ng puslit na sigarilyo na lula ng MV Sky Blue. Nasa kustodiya na ng Naval Station Romualdez Baldon sa Zamboanga City ang mga kontrabando. Sasakyang pandagat yun din ang mga crew nito. Nakatakdang i-turn over ito sa itong mga nakumpiskang mga items sa Bureau of Customs para sa kaukulang dokumentasyon at disposal.
Ipinagutos na ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang full-blown investigation sa manoy katiwarian sa LTO Region 7. Bagamat hindi dinitalye, sinabi ni Lacanilao, pinakilos na niya ang isang specialized team mula sa LTO Central Office para magsagawa ng malaliwang investigasyon hinggil sa mga nangyayaring irregularidad sa rehiyon. Babalaan ng LTO Chief, bubusisingin nilang maigi ang bawat lead, dokumento at makakalap na mga ebidensya para matukoy ang mga totoong responsable sa anomalya. Sasaklawin ng investigasyon ang lahat ng operasyon ng LTO Region 7, kabilang ang financial transaction, licensing at registration processes, gayon din ang enforcement activities. Pagtitiyak pa nila kalinaw, mahaharap sa kaukulang parusa ang sino mga opisyal o mga tauhang mapapatunayang sangkot sa korupsyon sa kanilang tanggapan. Sana all parang LTO. Ayan. Sa ibang asensya, kala mo may reforma, yung pala, kukonsintihin din ang mga anomalya. Maganda umaga, Pilipinas! Gumuhong highway sa barangay Ned Lake Cebu sa South Cotabato patuloy na inoobserbahan dahil naman sa nagpapatuloy ng mga ground movement. Detalye ng balita mula kay Jun Dimagutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuya Angel. Kaugnay sa gumuhong highway sa Lake Cebu, South Cotabato, kahapon may report mula sa DPWH na may mga bagong bitak ng lupa ang nakita mula sa gumuhong bahagi ng National Highway sa Sitio El Dulog, Barangay Ned. Batay sa incident assessment ni South Cotabato Provincial Disaster Chief Rolly Duan Aquino, kinukonsider sa investigation ang contributing factor ng pagguho kaugnay sa naranasang malalakas na buhos ang ulan nitong nakaraang linggo. Ayon kay Aquino, kahit umano hindi pa nagsimula ang mining operations noon, ay may mga naitala ng tension crack sa area batay sa naunang monitoring ng MGB-DNR. Magugunitang nag-site visit na rin sa area si DPWH Secretary Vince Dizon at iniutos sa District Office ang agarang repair. Subalit, since may mga ground movement pa umano, kinordon na muna ang apektadong area dahil sa may mga pilit lumulusot na mga single motorcycles kahit pahirapan. Karga ang ilang agriculture product dahil sa mas malapit na ruta kumpara kung iikot pa ng Sultan Kudarat Province via Bagumbayan Town patungong Lake Cebu. Mariin namang inihayag ni South Cotabato Governor Renaldo Tamayo Jr. na walang kinalaman sa pagguho ng naturang highway ang ongoing coal mining operation sa area. Magunitang ipinatawag na rin ang sangguniang panlalawigan led by Vice Governor Arthur Pingoy Jr. ang mga kumpanyang nakakontrata sa mining operation kasama na ang mga opisyales ng DOE. Nabatid na since 2023, mahigit sa 2.3 million metric tons na ng coal ang na-extract sa Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimagutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Ay malapit na daw po ang Sakura Festival, Formal nang inirekomenda ng Bureau of Customs sa Department of Finance ang pagsasampa ng 6 na kasong kriminal laban sa 3 consignee na nasangkot sa iligal na pag-aangkat ng mga agricultural products o paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Nagugat ang nasabing reklamo sa serye na operasyon ng Bureau of Customs noong June 2025 kung saan nasamsam ang mahigit sa 27 million pesos na laga ng puting sibuyas at carrots, 43.8 million pesos na laga ng frozen mackerel at 19.3 million pesos na laga ng mixed carrots at frozen mackerel na may kabuang 90 million pesos ang halaga. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Pumuseno, alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang seguridad sa mga pantalan, tuldukan ang mga aktibidad na sumisira sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka, gayon din sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. Naisimitin na niya ng Bureau of Customs ang draft ng criminal complaint sa Department of Finance para sa review bago ito formal na ihain sa Department of Justice. Bukod sa kasong kriminal, nagsasagawa na rin ang BOC ng administrative action laban sa mga sarili nitong tauhan upang malaman kung may nangyaring sabwatan o kapabayaan sa loob ng ahensya. Mula sa pagiging silver winner sa 2025 World's Best Rice Awards sa Cambodia, pinatunayan naman ng Mabango 3 ang pamumukod-tangin nito hindi lamang sa pagiging mabango,
Ang aromatic variety na opisyal na kinilala bilang NSIC RC218 ay merong maipagmamalaking katangian. Matatag ito kahit sa kondisyong kulang sa oxygen. Kaya kandidato rin ito para sa direct seed rice system kahit sa biglaang pagbaha na nagwa-wipe out naman sa mga bagong tanim. Ito ay mula sa pag-aaral na inilabas sa February 2026 issue ng Philippine Journal of Science na may pamagat na Anaerobic Germination Tolerance Trait ng Philippine Rice Elite Lines and Varieties for Direct Seeding. Ang mga mananaliksik mula sa Philippine Rice Research Institute ay nag-screen ng 56 na elite lines at 38 na inilabas na uri upang maging terminal kung alin sa mga ito ang tutubo at mabubuhay, lalaki kahit sa nakalubog sa tubig sa panahong kritikal ang unang bahagi ng pagpapatatag sa pananim. Pumatok ang direct seeding dahil nababawasan ang trabaho. Pinaiiksin nito ang panahon ng pagtatanim at ibinababa din ang paggamit ng tubig. Direktang isinasaboy ng mga magsasaka ang butal sa taniman sa halip na mag-transplant seedlings. Subalit ang sistema ay may taglay na panganib. Ang matitinding pagulan at mga flash floods ay maaaring magbabad sa mga palayan habang nagsisimula pa lamang itong tumubo. Kakaroon din ng kakulangan ng oxygen na maaaring magdulot ng hindi pantay-pantay na hibla o kagyat na kabiguan sa pananim. Ang matinding pagbaha na nararanasan sa Pilipinas ay mapaminsala. Banta ito sa agrikultura. Nasisira ang halos quarter ng ating mga ani ng palay kada taon na malaking kabawasan sa porsyento ayon po naman sa report ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Tanza, Cavite. Kumusta na kayo, ha? At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Kinapawan City. Alam ba ninyo na higit pa sa pagiging abot-kayang ulam, kinikilala ngayon ang sardinas bilang isang nutrient powerhouse dahil sa taglay nitong creatine na isang natural compound na mahalaga sa paggawa ng enerhiya sa ating mga selula. Ayon sa pag-aaral, ang creatine ay matatagpuan sa mga isdang gaya ng sardinas. Tumutulong ito sa pag-regenerate ng ATD o yung adenosine triphosphate. Ito ang pangunahing energy currency ng katawan na ginagamit tuwing may matinding aktibidad gaya ng pag-i-sprint o strength training. Bagamat mas mataas pa rin ang konsentrasyon ng creatine sa mga supplement, ang tunay na laban ng sardinas ay ang taglay nitong nutrient density. Bukod sa creatine, puno rin ang high-quality protein mula sa pagbuo ng kalamnan, omega-3 fatty acids, at mainam sa puso at utak. Meron din itong vitamin B12, D, calcium, selenium. Sumusuporta naman sa kabuang resistensya ng katawan. Dahil sa ang sardinas ay maliliit na isda, mas mababa ang tsansa na kontaminado ito ng mercury kumpara sa mga malalaking isda. Ganun pala yun. Dali, sumabit. Bukod dito, ang sardinas ay shelf-stable. Matagal masira kapag nakalata, kaya madali itong isama sa salad, pasta at kanin. Ayan. Yan po ang ating kwento ng sardinas. Oras sa buong kapuluan, 29 na makalipas ang alas 4 na umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
breakout performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pinas dyan, may ulo. Ayan. Para mong sinasabi, yung iba dito sa Pilipinas, walang ulo. Nahalal pa. Ang grupo po ni Sherwin Alparo, kasama ang Pride Detergent, ay nandyan sa Barangay Socorro, Quezon City. Barangay Socorro, Quezon City, ang pupuntahan ngayon ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay virtuosity. 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 Sa Tagalog daw po ay kagalingan, sa Ilocano, kinalaing, at sa Cebuano ay kaayuhan. Ayan, Ang word of the day ay virtuosity. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ng self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal na matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Tricycle driver patay matapos mabangga ng kasunod na motorsiklo. Tumitapon sa kabilang linya ng kalsada yung driver. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos siya kabasani Chagamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuhasan, Kuyang Angel. Patay ang isang 37 anyos na binatang tricycle driver na residente ng Barangay Herrero Perez, Dagupan City matapos itong masagasaan ng van. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr. naganap ang aksidente pasado alas 11:30 ng gabi sa Provincial Highway ng Barangay Mangkop, Cadasiao, kung saan minamano ng biktima ang kanyang tricycle nang bigla itong mabangga sa likuran ng motorsiklong minamaniho ng isang binatilyo na residente ng Barangay Binlag ng nasabing bayan. Kaya tumilapon sa kabilang linya ang biktima na nasagasaan naman ng van na minamaniho ng isang 31 anyos na lalaki na residente ng Barangay Makabito sa nasabing bayan. Kapadugang itinakbo ng MDRRMO ambulance sa paggamutan ng tricycle driver at ang motorcycle rider, ngunit idineklarang dead on arrival ang biktima ng attending physician habang patuloy pang ginagamot ang rider at ang van driver kasalukuyang nasa kustodiya ng Calasiao Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Senior citizen, patay naman ng mabangga ng kotse. Tumatamid sa National Highway sa Bonbon, Northern Samar. Detalye na balita mula kay Aris 34, Jane Galit Bantayan. May buntag mo, Jane. Nasawi ang isang senior citizen sa Lalawigan na aksidente itong mabangga ng isang kotse sa National Highway ng Bobon, Northern Samar habang patawid ito ng kalsada. Ang biktima, isang 62 taong gulang. Naganap ito noong araw ng Martes ng gabi sa National Highway ng Barangay Salvacion na naturang bayan ng Bubon. Ayon sa PNP Bubon, ang kotse ay mula sa San Jose Norte, Samar patungo ng Katarman ang direksyon. Pagdating sa nasabing lugar, nabangga ang biktima habang papatawid ito ng kalsada. Sa lakas ng impact, tumama ang ulo ng biktima sa windshield at tumilapon pa ito ng 10 to 15 meters mula sa pinangyarihan ng aksidente. Nagtamo ng critical injury sa ulang biktima na agad na isinugod ng responding ambulance mula sa MDRMO Bubon sa Northern Samar Provincial Hospital, ngunit ito ay dead on arrival. Inaresto naman ang driver at dinala sa Bubon Municipal Police Station. Naka-impound na rin sa estasyon ng pulisya ng Bubon ang sasakyan.
Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Magandang umaga po sa mga taga Catbalogan City. At sa mga suki din ho natin dyan po sa Calapan. Libo-libo kung hindi man milyon-milyong Pilipino na nasa kolehiyo ang nakinabang sa landmark law, yung Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017, mas kilala bilang Free College Tuition Law. Sa sesyon sa Senado, tinalakay ang ilang panukalang pag-amyanda sa naturang batas. Inayag ni Senate Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri ang tila backstory o untold version kung paano tuluyang naging batas ang Free College Tuition Law. Kwento ni Zubiri, marami noon ang kontra sa panukalang libreng tuition sa kolehiyo. Pero dahil sa paninindigan ng isang personalidad na ipaglaban ito hanggang tuluyan ng maging isang ganap na batas. I just want to put Senator Mig Zubiri on record, and I don't want to lie when I say this, is maraming naglalabi na huwag ipasayan. Hindi ko na babanggitin kung sino, pero may naglalabi, puro mga finance sector. Sabi nila, walang pera ang gobyerno para sa free tertiary education. Pero pinirmahan pa rin ng presidente. And when I heard that he signed it, sumigaw din po ako and napaiyak po ako dahil I said, wow, this is a landmark measure. I think this is a landmark measure for the presidency of then President Digong Duterte. Napaiyak po ako sa tuwa. He stood his ground and he signed it. So, totoo po yun, Mr. we have President. to thank the President for that, no matter what. Senator Migs, totoo po yun. Muntik na talagang nabito yun. Yes. At hindi na tuloy. Isa ka sa nakipaglaban. Gabi na yun, nandiyan na yung for veto. Yes. Tinawagan ko si Chair Popoy, sabi ko sumulat ka kay former President Duterte, inabot natin yung sulat at kinabukasan, yun na, okay naman po. Alam ni Pangulong Duterte, napakahalaga po ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat. Aga Pilipinas! 38 makalipas ang alas 4 na umaga, Dingdong Dantes na nanawagan ng pagkakaisa kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Hindi maiwasang laging ikinakabit ang pangalan ni Dingdong Dantes sa mga isyong politika. Hindi naman daw niya alam pero lahat naman daw tayo ay dapat na maging involved, ang sabi ng aktor. Pero iba kasi kapag si Dingdong Dantes ang nagbigay ng statement bukod sa siya ang isa sa itinuturing na pilar sa movie industry. Dahil sa ginugunita natin ngayon ang 40th anniversary ng EDSA People Power, hiningan pa rin namin ng pahayag ang aktor sa diwa ng EDSA sa panahon ngayon. Ganun pa rin bang ipinaglalaban nating diwa ng EDSA People Power? Ang sagot sa amin ni Dingdong, taon-taon ay pinapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan. Para sa akin, iyan ang diwa ng EDSA People Power. Ang sabi niya, isang sandali sa ating kasaysayan na nagpakita kung ano ang kayang gawin ng nagkakaisang Pilipino at paalala na bilang isang bayan, lampas sa anumang pagkakaiba o paniniwala, may papel tayong lahat sa paghubog ng ating lipunan at kasaysayan. Ang sabi pa ni Dingdong, hanggang sa ngayon ay ito pa rin ang ipinaglalaban natin sa ating bansa. Karagdagan niyang pahayag, the spirit of people power continues to call us forward. It remains a powerful symbol of hope, a reminder of what is possible when we move forward as one people. The work of nation building continues because there is still much to be done. Tugon sang sabi pa ni Dingdong Dantes. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Dalawang individual patay sa nangyaring panununog naman ng isang barak sa Orion, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Gumilang, Aris 37. Danny, good morning. Isang hot pursuit operation ang ipinapatupad ngayon ng Orion PNP sa isang suspect na tumakas na responsable sa panununog sa isang barak sa loob ng isang ginagawang subdivision at pagkasawi ng dalawang individual nitong nakalipas na araw pasado alas 11 ng gabi sa Catalina Resident, Barangay General Limorium, Bataan. Ang suspect na responsable umano sa panununog ayon sa report na ipinadala ni Police Major Mataib Jalman sa media ay kinilala na si Arwin Diloro. Batay sa investigasyon ng Orion Municipal Police Station,
sinadyang sunugin ng suspect na si Deloro ang barracks matapos umanong magalit sa kanyang foreman na si Joel Reyes Jr. na kabilang sa mga nasawi. Ayon sa saksi, bago ang insidente ay nagkaroon ng inuman at kalaunan ay nagkaroon ng pagtatalo. At makalipas ang halos 30 minuto, nakita umano ang suspect na nagbubuhos ng gasolina sa paligid ng barracks kung saan dito ay sinasabing nakatulog ang mga biktima na lasing. Bago tumakas, dinala ng suspect ang kanyang mga personal na gamit. Sa isinagawang autopsiya, si Police Major Maria Angela Gisi Domingo, Medical Legal Officer ng Forensic Unit Region 3, lumabas na asphyxia by suffocation ang sanhi ng pagkamatay ni na Joe Reyes Jr. at Eusebio Larisma Escobar. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong arson with homicide. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man ang lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Yan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay, meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ay buntag sa mga taga-Calbayog City, kasama na ni Sherwin Alparo at ng tropang Pride Detergent ang kanyang huli. Yan po sa Barangay Socorro, Quezon City. Sherwin? Yes, Kuya Angel, isa na namang kababayan natin ang ginising namin. Ginising namin dahil natutulog habang nakikinig ng radyo. Ang naabutan namin dito sa may kanto ng 7-Eleven sa may Barangay Socorro. Magandang umaga po. Anong sabihin ko? Kayo po, ano gusto niyo sabihin? Binabati ho kayo na magandang umaga. Magandang umaga po, Mr. Angelo Palmores. Ay po ang pinakang-excited kong announcer. Teka, This year. anong probinsya ni tatay? Magandang umaga po sa lahat ng oras na kami ang dito sa 15th Avenue, 7-Eleven, volunteer po kami. Nagdorman po kami dito. Salamat po at magandang umaga po. Anong probinsya ni tatay? Ay po, salamat. Tatay, nadidinig mo ba yung nasa tenga mo, yung monitor mo? Naririnig po. Kinakausap ka ni Kuya Angel. Tay, Hindi naririnig eh. hindi naririnig ni tatay. Sabi ko na sa'yo, hindi naririnig eh. Nadidinig. Oo. Okay. Saan daw po ang probinsya ninyo? Bali sa Barangay Villabotao at Buena Vista, Quezon. Taga mo ka, taga Quezon kami nakatira, mga pamilya. Galing lang po kami na isang araw doon dahil nagkaroon kami ng problema. Yung isang pamangkin ko po ay na-aksidente. Nako! Security guard siya. Natumba sa barangay dito sa may parting Bulacan. Ganun ba? Pulilan, Bulacan. Sige. Darating lang po namin dito at ako po ay volunteer lang dito sa amin. Volunteer, nagro-ronda. 7-Eleven. Oo, sige. Kuya Angel, sila nga nagbubukas ang pintuan ng convenience store. Sige, bigyan mo na. Pero nahuli natin na yung kanyang radyo, yan nakikinig siya ng radyo habang siya yung nakatampay dito. At tatay, ikaw palagi nakikinig sa DZRH. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Angelo Palmores. Hindi ho kayo lasing ha. Yan, si Angelo Palmores. Hindi, si tatay puyat eh. Hindi, maluwag yung postiso. Ayan, kaya ganun. Si Angelo Palmores sa paborito mo. Dahil si Angelo ang paborito mo, ano muna yung ating word of the day para makapan natin papapalang nyo. Diyos ko, patay ko, nahahawa na. Word of the day. Virtuosity. Virtuosity.
Virginity. Ayan. No. Kala ko, virginity. Papunta na sa virginity. Dahil dyan, nakuha mo ating word of the day. At ito ang Deezer H Medium Component. Tatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maaasahan. At hindi lang yan, meron ka pang matatanggap na grocery basket mula sa ACS at sa Deezer H. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Condensed Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'ng karami, nalabahan, ubos yan. At ang pinakabagong t-shirt ng Deezer H, ang pinakabagong disenyo ng t-shirt ng Deezer H, minomodelo ng pinakalumang tao. Ayan, ha? Grabe Para ka sa iyan naman. lahat, tatay. Yes po, salamat po, Mr. Angelo Palmores. Opo. Ito po ang pinakapaborito announcer sa Deezer H. Kakita Maraming salamat po sa araw na ito. Walang ano man po. God bless at magandang umaga po. Sige po. Thank you. Maraming salamat po. God bless sa lahat ng oras kayo. Ayan. Ang aking inaasam announcer sa araw-araw na palinig ko sa DCRH. Ba? Maraming salamat po sa araw na ito. Ayan, di ba talaga naman tuwan-tuwa si tatay, oh. sige. Matakit mo, ikaw ba naman gisingin para magkaroon ng premyo? Maraming salamat po sa binigyan niyong premyo sa araw na ito. God bless at magandang umaga po. God Yan. Thank you very Okay. much. Nako, Kuya Angel, sa mga nais manalo na 1,000 pesos lagi tumutong sa Deezer H, baka na susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Battle Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga sa mga taga-Katmon, Malabon. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malacash promo. At dahil si Tatay taga Quezon, naalala ko na naman, para ho sa mga taga-lalawigan ng Quezon, pagyabungin nyo lang, paramihin nyo pa yung inyong taniman ng kakao dyan. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Yan sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil ito'y tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate may mahigit 10 variants po ito ha, na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Aba, oo, kaya RHTV, pakita naman natin kung gaano kagaganda itong mga variants na ito ng tangerine chocolate. Ang mga raw material niyan, galing sa aniho mismo ng mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga taga-RH-TV, good morning! Tacloban City Prosecutor nagbabala kaugnay ng scammer ng nagpapakilalang piskal. Humihingi daw po ng pera sa mga akusado o mga complainant. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga. Maupay nga aga, Kuya Angel. Tacloban City Prosecutor hindi tatanggap ng suhol mula sa mga tagreklamo mga akusado. Ito ang sinabi ni Tacloban City Prosecutor Maria Liza Mezcala Horda. Ayon kay Fiscal Horda ng kaniyang pamunuan, strikto nagpapatupad ng palisiyan, hindi tumatanggap ng solo reward mula sa mga akusado, complainant at lahat ng may mga kaso sa kanilang opisina. Hindi rin ito tumatawag sa mga police station o sa mga opisina hinggil sa hinawakang kaso. Kung mga experience man may malaman na nanghihingi ng pera pabor na makalabas lang, akusado report agad sa police station o sa National Bureau of Investigation NBI para maaksyonan. Inihayag ito ni Fiscal Horda sa publiko matapos gamitin kaniyang pangalan sa pan-scam kung saan isang tao na tumawag sa police station. Nagpakilala na si Fiscal Horda na nagsabi gusto niyang kausapin ng akusado para aregluhin ang kaso na nakadetain sa istasyon ng kapulisan at hinihingian ng 50,000 pesos na paunang bayad na ipadala lang sa GCash. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH
una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. 10 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. NBC Milliones. Japan, taga Quezon ka pala, ha? Ba? Saan kaya sa bandang ng Japan, ha? Hindi naman siguro sa Hokkaido. Lamig ngayon doon. 6 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi ko naman dalabasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan ito sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kuntsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma na kaya't napaka-potent po nito. Na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito ang PDC o yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pagka may magandang tulog, may magandang pahinga. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, lalong-lalo na sa mga senior. Alam nyo na kung bakit importante ang tulog sa mga nagkakaedad na. Ayan, para hindi nang lulupaypay si Junior. Para po sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin 0931-033-2871. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan, handang sagutin ang inyong mga katanungan. Anything under the sun, wag lang mangungutang. Ang magandang balita pa, kapag bumili tayo ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Umaga, Pilipinas! NUP susuportahan ang impeachment laban kay BP Inday kung meron na silang mga kondisyon. Dati wala Kasi nga merong mga hatag ngayon wala lang naghahatag. Kaya meron ng kondisyon. Kung may bagong ebidensya at hindi recycled lang. Yan ang ibang balita sa atin naman ng Milky Rigoran. RH12, Manang Milky, good morning! Ang mga bagong ebidensya ang dapat maging batayan para umusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang House Deputy Speaker Ronaldo Puno, sinusuri nila ang mga impeachment complaint at sa ngayon, wala silang nakikitang bago dahil lahat ay napag-usapan na umano at natalakay sa Quad Committee. Sabi ni Puno, chairman ng National Unity Party, kung wala silang makikita ng mga bagong ebidensya, hindi susuporta ang NUP sa isinusulong na impeachment laban sa Vice Presidente. Gate ni Puno, ang daming problema na kinaharap ang ating bansa at ito ang dapat na aksyonan. Anya, kung walang matibay na ebidensya at hindi puro recycle ang bintang laban kay VP Sara, mas tututukan na lamang ang problema ng bansa sa halip na isulong ang impeachment. Una rito sa March 2 to 4, sisimula na ng House Justice Committee kung meron bang sufficiency in form and substance ang 4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ako si Milky Rigoran, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky, DSWD at Yormesco. Magbibigay tulong sa mga nasunugan sa Intramuros. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, ako yung Angela, tiniyak ng pamrelusyon ng Manila na agad na magbibigyan ng tulong ang mga residente apektado ng sunog sa Cabildo Street, Intramuros, Manila kagabi. Ayon kay Manila Department of Social Director Jerry de la Fuente, pagsamantala dadali sila sa Delpan Evacuation Center at para doon sa pasilidad para pasamantala matuluyan ng mga biktima ng sunog ngayong umaga ay nakasagda magsagawa ng feeding activity at para sa mga pamilyang nasunugan.
makipagtulungan ng Department of Social Welfare Development sa tanggapan ni Yorme Manila Mayor Escobarero upang makakapagbigay ng karagdagang tulong sa mga apektadong pamilya. Gaganapin ang distribution ng ayuda ng tulong sa Delpan Evacuation Center sa Tondo, particular sa court area complex. Sinikayat ng mga residente na manatiling maayos at makipagtulungan upang mapabilis ang pagbibigay ng ayuda. Ito si Boy Gonzales para sa Bisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Ayun, si Kuya Kaloy pala ay taga Nagoya, Japan. Malapit daw sila sa Gifu Prefecture. Ayan. Eh, dito sa Pilipinas, marami naman ang nagoyo. At nagpapagoyo tuwing eleksyon. Port congestion, pina-action na ng Pangulong BBM. Ay nako, salamat! Kung nyo natatandaan, opening lang linggo yata ito. Nang makausap natin yung Truckers Association dyan po sa port area. No, ha? Yun ang reklamo nila. Sabi nila, bibilis lamang ang negosyo kung maayos itong port congestion. Bilis ng action eh. Iba talaga si Commissioner na Pumuseno, ano ha? Kasi sabi ni Commissioner na Pumuseno, ipaparating nyo ito sa Pangulo. May detalye na balita si Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaukulang mga ahensya ang problema sa port congestion. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap na ng palasyo ang pamunuan ng Bureau of Customs kaugnay ng sitwasyon sa Manila South Harbor at Manila International Container Terminal. Ipinaliwanag niya ng BOC na nagkakaroon ng port congestion kapag weekends pero kapag weekdays ay nagiging maayos naman at normal ang galaw ng mga container. Sa katunayan, nananatilian nilang mababa sa 90% ang yard utilization level sa Pilipinas. May kakayahan pa rin daw ang mga port operator na ipagpatuloy ang paglilipat at pagproseso ng mga kargamento sa loob ng kanilang lugar, kaya wala pang agarang banta ng paghinto sa paggalaw ng mga containers sa ngayon. Tiniyak rin ng BOC na nananatiling aktibo ang crisis management protocols ng ahensya sakaling umabot sa critical level ang utilization rate. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let, at sa mga suki nating nakikinig sa radyo, nanonood ng telebisyon habang nakaupo sa trono. Habang kayo gumagawa ng ritual. Makinig kayo. Kinumpirma ng isang grupo ng mga gastroenterologists mula sa Amerika ang direktang epekto ng paggamit ng smartphone o nanonood sa inyong mga cellphone. Yung iba nagne-Netflix pa habang nasa Taco Beds. Ano ha? Ang matagal na panamamalagi sa banyo ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng almoranas o hemorrhoids. Sa pag-aaral na isinagawa sa 125 matatanda, lumabas na 37% sa mga kalahok ang gumugugol ng higit sa 5 minuto na pag-upo sa inidoro dahil sa paggamit ng cellphone. Ayan, ha? Paliwanag ng mga eksperto, ang matagal na pagpo sa Taco Beds sa toilet seat ay nagdudulot ng matinding pressure sa anorectal tissues na nagdudulot ng pressure at nagiging sanhi ng pamamaga ng mga ugat o yung blood vessel at pamamaga sa paligid ng anus na nauuwi naman sa almoranas. Dahil dito ang mga taong gumagamit ng smartphone na ang kanilang mga cellphone sa loob ng banyo ay 46% na mas mataas ang tsansang magkaroon ng ganitong kondisyon kumpara sa mga hindi nagdadala ng gadget. Ayan, ha? Yung iba kasi doon pa nagbabasa, uubusin pa yung isang yosi, yung iba naman nagtatago sa loob ng CR para doon manood ng kung ano man yung pinapanood nila. Iba Max ang pinanonood. Alam ko yan, Ray, gawain nyo yan. Kaya kung minsan katok na ng katok dito sa CR, wala pang hindi pa. Hindi mo maintindihan ba't naman? Pwede naman sa ibang lugar na. Ano man, oo. Ayan, ha? O yung iba, doon may kachat. Ayan. Naalala ko tuloy isa kaibigan kong abogado. Lumapit sa akin, sabi niya, pare, bakit? Tulungan man yung kaibigan kong justice. Oh. Bakit ba? Ano problema niya? Kasi, yung sa smartphone niya, lagyan ng tracker ng kanyang misis. O ngayon, ang gagawin natin? Tanggalin mo naman. Sabi ko, ako pang tinanong mo, hindi rin ako marunong yan.
Yun naman pala, lahat ng mga smartphone, meron pala talagang tracker. Kaya huwag kayo ninervyusin. Kaya naman, relax lang. Meron talaga. Huwag niyong patanggal. Baka mahalata pa kayo. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag niyong kalimutan ha, Thursday na ho tayo ngayon, February 26, 2026. Balik tayo sa mga balita. Ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa, tiyak na tatalakayin kasama ang iba pang mga complaint ayon kay Senate President Tito Soto. Detalye na balita mula kay Raymond Del Paz sa Rich 28. Raymond, good morning. Nagbigay katiyakan si Senate President Vicente Tito Soto III na matatalakay sa lalong madaling panahon ang ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Soto, personal niya itong aasikasuhin para pag-usapan na sa Ethics Committee kasamang iba pang mga pending complaints na natanggap ng komite. Sa ngayon ay tablado para sa kanyang mungkayang ipatigil ng operasyon ng opisina ni Senator Bato dahil maraming mga taong maapektuhan. Katwiran ng Pangulo ng Senado, nagtatrabaho pa rin ang mga nasa opisina ni Senator Bato kahit hindi siya pumapasok. Ang pinakamadaling gawin ay ang kanyang mungkay na personal na magdesisyon si Senator Bato na huwag munang tumanggap ng sweldo. Narito si Senate President Tito Soto. We will have to look into it. Ako mismo, I will look at the complaint and I will talk to the chairman of ethics to discuss. Kasi alam ko, may mga nakapending pa rin doon eh. There are about 2 or 3. Perhaps the best answer would be perhaps it's the best time to call for the Committee on Ethics to conduct a hearing on all the complaints that are filed. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Sino mo itong mga pilyo nating mga suki? Si Bentong, sabi niya, bili ka na lang ng second phone. Magastos yung mga sinasuggest niyo. Huwag ganun. Basta may cell site, matitrace talaga yung phone kahit hindi smartphone. Ganun. Nasa 117 local government units naman sa bansa ang naharap sa patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman dahil sa paglabag sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS. Sinabi ni Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez, posibleng madagdagan pa ang nasabing bilang ng mga LGU na may paglabag sa susunod na buwan matapos ang kanilang serye ng inspeksyon. Bukod sa EBOS, mahigpit ding binabantayan ngayon ng ARTA ang pagpapatupad ng Executive Order No. 41 ng Pangulong BBM, nagbabawal sa pangungulekta ng pass-through fees sa mga national road. Ang EBOS ay isang digital system na mandatoryong ipinatutupad sa lahat ng lungsod at munisipyo sa Pilipinas. Layunin itong gawing mabilis, online at paperless ang pagkuha at pag-renew ng mga business permit upang maiwasan ang mga anomalya at red tape. Aba, pwede sigurong ireklamo sa ARTA itong ginagawang pagtutulog-tulugan ng mga taga-pikab. Nagtataka lamang ho yung marami ho doon sa mga nasuspende ang kanilang permit na kapag submit na sila ng position paper, ng mga kinakaukulang dokumento. At nagsabi na rin ho ang Department of Public Works and Highways na yung iba naman lehitimo at wala naman ho talagang ghost projects. Pero hanggang ngayon, hindi ho kumikilos itong PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board.
Nagtutulog-tulogan, tinuturo si Secretary Cristina Prasco na Chris Roque. Si Secretary Chris Roque, nasa daw pong dahilan kung bakit hindi naaaksyonan yung lifting ng alam ho ba ninyo kung gaano karami ang pinipirwisyo ninyo pikab dito ho sa inyong pagdidili-dali? Hindi ko maintindihan. Sabi nila, sandali lang. October pa ho, ang dami hindi nakakasweldo, hindi nakakasingil. Sinasabi na yung iba, lehitimo, legit, nadamay lang dahil doon sa maling grid coordinate. Ba't hindi nyo aksyonan? Bakit nyo hinihintay pa? Ano ba, naghihintay pa ng pang-processing fee? Mahiya naman kayo. Maawa naman kayo. Busy lang daw po si Secretary Chris Roque kaya hindi kaagad natugunan yung pong usaping ito, dahil nga sa may ASEAN Summit tayo. Kailan pa ba ito? Diba? Ang punto natin dito, paano makakasingil, paano makakatakbo yung ibang mga negosyo, paano magpaparin nyo ng mga papeles kung uupuan nito pong mga taga-pikab yung pong mga dokumento na dapat nilang ayusin. Kaya nga kayo pinagkukumbina ng sa lalong madaling panahon. Unang-unang wala naman talagang legal basis yung pagsuspindi nila. Basta knee-jerk reaction lang dahil dun sa isapin ng flood control. Nagsalita na po ang DPWH. Yung iba lehitimo. May mga lehitimong project existing. Ano pang iniintay nyo? Bakit nyo gusto pang parusahan yung pong ating mga kababayan? Hindi na nga po makasingil. Diba? Wala nga ho silang pairang pangsuhol. Diba? Ano pa bang hinihintay nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Hindi nila kayang magpadulas. Yan, at least mabuti na direktahan tayo, no ha? Bakit nga? Kasi ang tanong nga bakit ayaw nyong aksyonan? Yan. Hindi naman ako naniniwala si Secretary Chris Roque ang nagsasabing huwag nyong aksyonan. Kaya nga kayo na-point yan para magtrabaho kayo. Diba? Bakit ayaw nyong aksyonan? Magkano? Magkano hubang sweldo nila? Ayan. Hindi ko sinabing magkano ang hinihintay nyo. Ang tinatanong ko magkano bang sweldo nila? Ayan, 10 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, alam nyo ba ang daming pera ng Employees Compensation Commission o ECC? Kaya nga namumroblema si Ma'am Cecil Maulion, ang Chief ng Information and Public Assistance Division, kung paano ito may papamahagi sa ating mga miyembro ng SSS at ng GSIS para po sa ating mga naipong pondo sa Employees Compensation Commission. Ma'am Cecil, good morning! Yes, good morning. Ma'am, magkano pera nyo? 109 billion pesos. Kita mo, 100. Kung para lang ito sa lihito mong miyembro ng Employees Compensation Program at sa mga nagkasakit o na aksidente ng dahil sa trabaho. Gaano ba karami ang miyembro ng ECC? More than 38 million More workers. than 38 million. Ilan lang ang nangungutang? Nakakapag-avail. Ang nakakapag-avail pala, nakakapag-avail ng benefits nila. Basta last year 2023 may record kami ang nag-avail na is more than 54 billion. Ang pesos ang na-avail. Ang na-avail, oo. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan kasi hindi alam yung iba pang mga benefits na dapat na matanggap nila bukod doon sa mga natatanggap nila sa GSIS, sa PhilHealth, meron pa ho kayong pwedeng makolekta mula po sa ECC. Ma'am, ano ba yun? Oo. Sa kung benepisyo ang pag-uusapan natin, Kong Angelo, marami tayong benepisyo. Meron tayong sickness benefit, medical reimbursement, disability benefits. Ang maganda dito, kung lihitimong dapat nakakuha ka na ng benepisyo sa Employees Compensation Program, sa SSS o GSIS, pag permanent, partially disabled worker ka, meron ka pang benepisyo na nakalaan sa Employees Compensation Commission. Gaya ng occupational therapy, physical therapy, meron pa tayong livelihood
skills training, livelihood kit. Ang dami kaming nakalang benepisyo na binibigay para sa mga manggagawa. Oh, ma'am, kaya ko ito pinagdidiinan, Ma'am Cecile. Alam ba ninyo na na-opera ako sa likod, ano? Kaya nga PWD na ako ngayon dahil meron akong mga limitasyon sa paggalaw, ano ha? Pero hindi ako nakapag-claim. Hindi ako nakapag-claim sa ECC ng additional benefit, ano ha? Oo, tapos yung medical expenses ko pa beyond doon sa covered ng insurance, sinagot ko pa, salary deduction pa. Yung pala meron pa ako ibang benefits mula sa ECC. Gaano katagal ko pwedeng ma-claim pa yung unclaimed benefits? Oo, meron tayong 3 years na prescriptive period. Oo. Pagkatapos nito, kunyari, kasi nga alam namin ng Employees Compensation Commission, marami sa mga manggagawa ang hindi nakakaalam ng EC program. Kaya in-extend pa ito ng commission na kung nakapag-file ka na ng SSS claim or GSIS claim, i-consider na namin yung EC filing mo as deemed filed na. Okay. Yung parang sinasabing constructive filing. Pero gaano katagal ang ang pag-iintay? May ano ba yan? Ang tawag dito, prescription period? Wala na. Wala na? So, reasonable time na lang yon. Reasonable. So, kung kailan nangyari yung sa inyo, sir? Matagal na eh. Parang 1975 pa. Hindi naman, oy. Grabe naman mo. Hindi naman. So, mga 10 years ago, pwede pa yon? Oh, pwede pa yon. Uy, alo. Magkano ba? Sabi biglang ganun eh. Ang kasi na-mention mo, may mga hospitalization kayong gastos. Ang nakita ko lang sa inyo, baka kailangan natin ng mga official receipts eh. Mabuti kung naitago pa yun. Hindi, ma'am, teka muna. Kung nakapag-claim ka na sa SSS, ano pang pwede mong i-claim sa ECC? Pag work-connected rin itong ating basis o sakit o aksidente, meron tayong sinasabi nating may complementary kit, may cash assistance, meron tayong livelihood starter kit, yung na-mention ko before. Kasi ngayong July, tinaas ito ng commission sa 30,000 yung mga starter kit sa mga manggagawang ito na hindi na makabalik talaga sa trabaho at gusto na nilang magnegosyo. Okay. Ma'am, halimbawa, ikaw taxi driver. Marami tayong taxi driver na nakikinig ngayon, ano ha? Pero taxi driver sila na nasa kumpanya, hindi yung sarili nila yung Pwede sila? Entitled sila? Basta nagbabayad ng SSS? Lahat kasi ng mga self-employed workers or yung merong regular worker, ibig sabihin permanent na sila sa trabaho nila, covered ng Employees Compensation Program. Covered sila ng EC kasi hindi nila alam na yung kanilang company, hinuhulugan sila monthly ng 10 pesos or 30 pesos. Saan makakarating yung 10 pesos? Yun na nga eh. sa kasalukuyan, currently hindi kami pwedeng magtaas ng aming contribution kasi marami pa kaming pondo. Kailangan namin ngayon ng awareness talaga, sir. Oo, yun pala eh. So may marami pang pera. Ma'am, kasambahay. May mga SSS, mandatory na member ng SSS ang mga kasambahay. So meron silang pwede i-claim? Yes, basta yun ang atin. Kailangan lang talaga yung operative board natin, work-connected dapat. Ang kanilang sakit o aksidente para makatanggap sila sa ilalim ng Employees Compensation. Inutusan ni Boss Mamalengke na natisod, nadapa, tumama ang mukha sa simento. Sobra naman yun, ano ha? Pwede yun? Pwede yun. Siyempre, kasama sa duty yung errand. Magbumili ng mga Yes. Okay. Security guard. Na-confine pa siya, pwede yun. Security guard, umuwi sa halip na umuwi ng bahay pagkasweldo, dumaan kung saan, may pinuntahang bar. Nag-inom ng konti, doon nakipag-away, nabugbog, na-ospital. Pwede ba yun? Yun ang sinasabing meron na pong diversion. Ayun. So dapat po, diretso tayo from office to bahay, bahay to office. So kung nagkaroon ng aksidente along the way, work-connected na po yun. Basta work-connected hindi yung hindi may diversion, dumaan kung saan. Yes, bawal yun sa amin. Baka po sa SSS may benepisyo siya, pero sa ilalim ng EC program, wala po siyang benepisyo. Ma'am, teka muna, saan ba magkiklaim? Kasi sa SSS malinaw, diretso ka sa SSS. Sa ECC, saan?
Sa SSS din po para sa mga taga-pribadong sektor. Kaya hindi kami masyadong kilala din kasi yung filing ng employees compensation claim, sir, sa SSS o sa GSIS po. Oo. So ang bayad din po ng ating benepisyo sa ilalim ng EASY program sa SSS pati sa GSIS din. Oh, dapat pala yung mga taga-HR ang gumagalaw dyan. Tama po, shared responsibility po ito ng mga employers pati ng mga manggagawa. Paano ma'am kung tatamad-tamad yung HR? Mabuti na lang dito sa amin sa MBC. Ang sipag ho ng HR ho namin. Mabilis pa sa alas 4 pag benepisyo ng taong pinag-uusapan. Oo. Pero halimbawa po tatamad-tamad yung HR at hindi ho nakapag-claim, pwedeng dumiretso sa sa ECC? Hindi rin po pwede. Lahat talaga dadaan sa SSS kasi sila po yung aming frontline agency, sir. So lahat ng employees compensation claim dadaan talaga sa SSS o GSIS. Naku, hirap kausapin ng mga taga-SSS ko minsan eh. Pinapabalik-balik ka, palalo na pagka mag-claim ka na ng benepisyo. Kung may sir, kung may problema po, kung may concerns regarding the EASY program, pwede rin naman kami mag-endorse ng claim sige. sa SSS. Saan tatawag? Pwede po yung ganong pasal. Saan tatawag, ma'am? Oo. Meron kaming 8896-7837. Ma'am, sandali. Bilis eh. Zero na ano? 8899 4237. 8899 4237. 4237. 8899 4237 or 38. Bakit ang haba naman? 8 numbers nga, tama. 8899-4237. O dyan ho kayo tumawag ha. Ma'am, paano daw kung halimbawa volunteer member pero nagbabayad din? Wala siyang employer na nagbabayad ng kontribusyon yung volunteer. Paano yun? Sir Angel, sa kasalukuyan po yung voluntary members ng SSS ay hindi pa covered ng Employees Compensation Program. Kaya yung mga ibang mga may negosyo pero voluntary member po sila, pwede na po nila ipa-convert yung kanilang membership sa SSS from voluntary member to self-employed member. Self-employed. Yung self-employed pwede? Yes, sir. Sino nagbayad ng contribution na 10 pesos ni self-employed? Siya na rin. Nakakarga sa kanya. Dadagdagan niya na lang po ng 10 piso yon. Diyos ko naman, 20 pesos. 10 o Oo. Gamitin niyo 10 na. or 30 pesos. Gamitin niyo na yung pera natin. Gamitin natin yung pera natin. Nasa gayon kasi saan ba aabot yung 10 pesos? Di ba? Oo. So, ang dami po naming benefit. Minsan po, lalo na sa disability, permanent partial, pati permanent total disability, 15% higher po ang benepisyo namin kaysa sa SSS. Sige, ma'am ha. Oo, halongkatin ko yung mga records ko dun. Oo, yung pala po pwede pang maghabol ha. Wala nang time limit. Kala ko may expiration yun eh. Ayan. So ulitin ko yung numero ha. Ito po yung hahanap. Ma'am, baka naman mahirap tawagan to. Baka para itong 911. Nasa Facebook rin po kami, ecc.official. Ayan, ecc.official. Official po. Ayan, doon kayo pwede rin sila magparating ng complaint, ng concerns doon ha. Okay. Yes, sir. 899-4237. Yan po yung hotline ng Employees Compensation Commission. Ma'am Cecil, from time to time, pagka may mga concerns yung ating mga kababayan, tawag ho kami ha. No problem, sir. Po, ayan. Paano daw government employees nagka-diabetes na ospital? Matik yun. Di ba? Hindi sir, dapat hindi din. Gusto ko pong ipaliwanag na diabetes per se hindi po siya compensable. Ay? No? Bakit? Oo, kasi lifestyle disease po siya, kino-consider as lifestyle disease. So dapat po maiugnay talaga natin yung sakit sa trabaho. Ma'am, halimbawa ako ito, humina tenga ko dahil sa kagagamit ng headset. Pwede yun? Oo. Yes. Ganito. Actually, sir, sa atin, sa mga pwedeng spokesperson, pwede tayo mga vocal cord nodules, mga ganon. Pwede yun sa atin. Dami ko palang pwedeng i-claim ha. Basta work-related lang, sir. Basta work-related Yes, opo. Ayan, sige. Ma'am, basta ipunin namin yung mga concerns pagkatapos tawag kami uli ha para magkaintindihan, para mas maintindihan ng ating mga kababayan. In the meantime, ma'am, thank you for joining us ha. Salamat po. Salamat din, Sir Angel. Ayan, si Ma'am. Magandang umaga. Si Ma'am Cecil Maulion mula po sa Employees Compensation Commission. Dami daw nilang pera. Doon ho sa may mga claim. Mag-file na kayo. Maganda
Maganda umaga, Pilipinas! Bulok ang sistema ng SSS. Pahirapan kumuha ng benepisyo, pababalik-balikin ka. Diyos ko. Oo. Totoo ho yan. Yung kapatid ko, ganun ho naging problema ko. Hindi mo pa tinawagan eh. Mabuti na lang, nandyan si Superwoman. May binauhan. Maganda umaga, Pilipinas! Good morning kay Justice Enargito, kay Justice Emily San Gaspar Gito. Ayan na, mga maagang gumigising yan. Mayor Sene Mendoza, good morning. At kay, siyempre, Ambassador Harion Ping, kay Justice Max De Leon, at iba pang mga justices natin. Justice Maidas Marquez, good morning. At kay Justice Chief Justice Alex Gesmundo. Ayan, ha? Kay Justice Raul Villanueva at kay Mama Sally, good morning po sa inyo. Ha? Uy, teka nga pala, congratulations kay Ginoong Delpin Lee. Finally, yung kasong isinampa laban ho sa kanya ay dinismiss na ng korte. Nakulong pa si Ginoong Delpin Lee dahil dun eh. Yun naman pala, wala naman talagang sapat na basihan. Bukas kwento ho natin, ha? Kunin natin yung kabuang detalye. But congratulations kay Ginoong Delpin Lee. Matagal ho itong napulaan na kung ano-anong mga pinukul sa kanya mga bintang. Siya po yung nag-develop ng Globe Asiatic. Ito ho ay finally na-clear na ho ng korte habang panahon. Oo, dahil sa mga maling paratang. Ayan, ha? Kaya muli, magandang umaga po sa mga taga-pikab. Maawa ho kayo doon sa mga lehitimong kontraktor. Yung mga empleyado ho nila, hindi ho nakakasweldo mula pa ho noong October, November, dahil po sa suspension na inyong ipinataw. Ayan, ha? Sinabi na nga po, na ayusin nyo, ha? Gusto nyo bang makarating pa to sa presidente? Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong Kapuluan, 25 makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, baka may mga importanteng lakad kayo ngayong mga oras na ito. 5:31 ang oras sa buong Kapuluan. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compounding proval cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Happy birthday muna kay Eli Garcia, ha? Binabati ka ng mga Ilocano. Ayan, ha? Birthday din ni kahapon ito. Belated happy birthday kay Governor Lala Mendoza, ang aming magandang governor dyan po sa lalawigan ng North Cotabato. Gamlala, happy birthday. Tsaka very galante yan pagdating ko sa pagsuporta sa mga taga-dekada 80. Yan, ha? At tsaka kahapon din nag-birthday ang nanay ni Mayor Jury Sucro ng Kalibo, si Engineer si Engineer Violenda Sucro. Ayan, Engineer Eng, happy birthday. At tsaka doon sa mga nagtatanong pa rin, ito yung hotline ho ng ECC. Daming gustong mag-claim, 8899-4237. Ayan, at dyan ho kayo tumawag para po sa karagdagang impormasyon. Ayan, ha? Pakikalampag din ang opisina ng BIR Lawag City, Ilocos Norte. Hindi namin pinupulot ang pera at kung maningil ay gano'n na lamang. Ano nyo, totoo yan, maawa ka dun talaga. Kaya nga doon sa yung binabalita natin sa Mindoro, bumili ng lupa worth 40,000, ang capital gain 78. Ano ba naman yan? Siyempre, makikipag-negotiate ka. Di ba? Samantala, ito, akala nyo, nagkikwento ako, bumili ng property sa Las Piñas Royal 1, pulang lupa. Ang value pala ng per square meter dyan sa Las Piñas, lalong-lalo na sa mga high-end subdivision, mga 55,000 per square meters. Ang nabiling lupa nasa mga 360,
times 55, dapat 19 million more or less ang cost nito, ang value nito, ano ha? Pero ang i-declare na zonal valuation ay 9 million lang. Ganun talaga pagka malaking pera ng pabababain para mas maliit ang babayaran. Tapos ang dineclare na improvement, siguro nagpagawa ito ng mansyon. Sino ba ito? Oo, mansyon. 1.5 million. Grabe, ano ha? 5 bedrooms, lahat may CR. Tapos yata meron pang, may mga parking ng kanilang mga sasakyang mga bulletproof. 1.5 million. Yung nga, nasunog dun sa 1.5 million lang dito sa may Intramuros eh. Oo. Ito, sus ko, ginoong buhay ito. Maglulukuhan tayo. Ayan ha. Tapos ang binayarang capital gains, 510,000. Lupit nito, no ha? Oo, andyan ang lupit talaga nitong mga tulisan dyan. Oo. Ito naman, isa pa. Sa may Forest Hills, Forest Hills Golf and Country Club sa Antipolo Rizal. Ay, maraming namili ng bahay dyan sa Antipolo Rizal. Gusto nyo listahan? Gandang umaga sa mga taga Blue Ribbon Committee. Ito, dapat dyan mga 28,000 per square meter. Ang value ay 18.5 million kasi 689 square meters yung biniling lupa. Alam ba ninyo magkano yung dineclare na value? 4.3 million. Wow, ayos ah. Ang binayalang capital gains, 270,000. Ayos talaga. Ay, simpleng-simple lang talaga mandugas. Sabi nga nung isa nakausap po natin, taga BIR din, sabi niya, nakalulungkot lang. Dinugas na nga yung perang pinambili. Ultimo ba naman sa pagbabayad ng capital gains na dapat na ibabalik na sa gobyerno, tinutulis pa rin? Ang lupit, oo. Ay, susme, yung isa nakabili dyan sa Green Meadows. Si St. Francis sa Antipolo, si San Miguel sa Cainta. Ay, susme. Anyway, sige. Meron ho namang kuha din ng CCTV. Kaya lang ngayon, mas CCTV, 2.5. Pero ito, malinaw na malinaw eh. May pagmumukha nung mga naghahakot din ng maleta dyan sa Westin Residences sa likod ng Shangri-La EDSA. Ayan, ha? Idinadala dun sa isang condo unit. Hindi ba? Sige, tiyempohan ho natin yan. Oo. Dahil ngayon, abalang-abala ang Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, ha? Sige, dito. Ay, meron pa. Dami naman commercial. Meron pa? Sige. Unahin na muna natin. Yan ang buhay at pag-asa ng sambayanang Pilipino. Meron nga. Sige. Okay. Para ho doon sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong ho kayo, wag na ho yung imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo nga po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Meron po yung mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Gamit daw ng mga balasubas ngayon ay maleta. Ayan, ha? Dapat, Sherwin, ang word of the day natin ay maleta. What is maleta? Something that has to be tacked with millions and bundles of money to be delivered. Ayan. To be delivered to different recipients, especially those working in government. Ayan, maleta.
Magandang umaga sa mga large taxpayers, tiradors. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi lamang para sa kutis ang collagen. Kaya pala yung iba. Hindi ba ngayon, vitamin C with collagen, coffee with collagen, daming collagen, Ayon sa bagong pananaliksik, ang pag-inom pala ng collagen peptides na sinamahan ng vitamin C ay may malaking tulong sa kalusugan ng mga connective tissues gaya ng litid o yung mga tendons at cartilage, lalo na kung saan sasabayan ito ng tamang ehersisyo. Ang collagen peptides ay nagtataglay ng mga amino acids gaya ng glycine, proline at hydroxyproline na pangunahing building blocks ng ating mga ligaments at tendons. Samantala ang vitamin C naman nagsisilbing tagaluto o key player ng collagen synthesis upang mas mabilis na ma-repair ng katawan ang pinsala sa tissue. Sa isinagawang mga controlled studies, ang mga atletong umiinom ng collagen bago ang kanilang targeted exercise ay nakararanas ng mga sumusunod: pagtaas ng collagen production sa katawan, pagpapatibay ng litid o improved tendon stiffness at pagbabawas ng pananakit ng kasukasuan dahil sa mabibigat na aktibidad. Mas mabilis na recovery para sa overuse injuries. Base sa mga pag-aaral, ang karaniwang dose ay 10 hanggang 15 grams ng collagen peptides na iniinom ng 30 hanggang 60 minutes bago mag-ehersisyo kasama ang vitamin C upang masigurong maayos itong nagagamit ng katawan. Para sa mga nakararanas ng bahagyang pananakit ng kasukasuan, ang collagen ay isang mabisang dagdag sa inyong recovery plan na dapat sabayan din ng sapat na pahinga, tamang nutrisyon at mobility work. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Mura lang ang budget sa pagbenta. Doon sa mga kagigising lang, inat-inat, exercise, importante nag-i-stretching ho tayo. At saka at least mga 10 to 15 minutes lang ho ng mga walking. Huwag yung masyadong stressful na mga exercise, ha? Lalong-lalo na kung medyo nagkakaedad na. Nananakit na ba yung kasukasuan, nagkaka-wrinkles, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex sa isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada o ultabio.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. At syempre, maganda umaga po sa mga suki nating mga kumadrona, ha? 27th National General Assembly of Midwives stand tall. Midwives as health service providers amidst adversity. Gaganapin po yan April 15 to 17 sa The Forum Philippine International Convention Center, Pasay City. Applied for CPD units, sabi po ni Asek Cecil Bangcasantos. Ang tinatawagan ho natin ay lahat ng mga public-private with birthing centers at mula sa akadim na mga kumadrona. Makipag-ugnayan po kayo sa 0956-196-6050 o sa 0915-855-1119. Ayan. Para po yan sa mga kumadrona. Samantala, binigyan din ni Senator Loren Legarda ang kahalagahan ng agarang pagpapasa ng Senate Bill 1853 o ang K-3 Foundational Learning and Nurturing Care Act bilang konkretong solusyon sa lumalalang learning crisis sa Pilipinas. Ayon kay Senator Legarda, kailangang patatagin ng Estado ang pundasyon ng edukasyon at pag-unlad ng mga bata mula pagkasilang hanggang grade 3 dahil ito ang kritikal na yugto ng pagkatuto at paghubog ng kakayahang kognitibo o yung cognitive skills. Ipinalawanag ni Legarda na ang yugto ng K-3 ang naghahanda sa mga bata sa mas mabibigat na hamon ng mas mataas na antas ng edukasyon. Sa ilalim ng panukalang batas, ipatutupad ang Prevention First Strategy upang matiyak ang matibay na pundasyon ng pagkatuto, maiwasan ang pangangailangang remedial lessons sa hinaharap. Isinusulong din ang panukalang maagang paggamit ng dekalidad na malalim na wika at ng pagsasaad ng mga numero na pagtuturo
na isasama sa social emotional learning at values formation. Layunin din ng hakbang na matiyak na mga bata ay marunong bumasa. Hindi yung graduate na lang ng high school, senior high school, hindi pa marunong bumasa. Marunong bumasa, walang komprehensyon. Ayun nga, marunong bumasa at umunawa. Kayong kontrolin ang emosyon, makabuo ng positibong relasyon, makagawa ng responsableng desisyon at haramin ang mga hamon ng may empathy at katatagan. Bahagi na Rodriguez Sanitary Landfill sa Rizal, ipinatigan ng DNR ang operasyon. Kasunod nga ng trust line, detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Good morning, Kuya Angel. Hindi raw palalampasin ng Department of Environment and Natural Resources Calabarzon ng kapabayaan ng operator ng Rodriguez Sanitary Landfill na naglagay sa panganib sa kapaligiran at kaligtasan ng publiko. Ito ang pahayag ng DENR kasunod ng inilabas na Cease and Desist Order o CDO ng DENR Environmental Management Bureau Calabarzon laban sa Greenleaf Solid Waste Management Incorporated, ang pribadong kumpanya na nag-ooperate ng nabanggit na sanitary landfill. Tugon ito ng DENR matapos ang malawak na crash slide noong Pebrero 20 na nagresulta sa isang patay at 2 nawawalang tao. Pero kabilang lamang sa saklaw ng CDO ang Phase 5 ng landfill na may sukat na humigit kumulang 6 na hektarya. Kinumpirma ng mga investigador ng DNR Calabarzon na tinatayang halos kalahating milyong cubic meters ng basura ang gumuho mula sa active tipping area ng landfill. Nakita rin ang maraming paglabag sa mga kondisyon ng Environmental Compliance Certificate o ECC ng landfill. Kasama na ang erosion, masamang amoy at nakakatakot na bitak sa bundok ng basura na maaaring magdulot pa ng muling pagbuho. Dahil dito pinayagan lang ang mga emergency at remedial na gawain tulad ng paghahanap sa mga biktima, pagpapatibay ng lugar at paglilinis ng mga bumuhong basura. Mahigpit ding ipinatupad ang no entry policy para sa kaligtasan daw ng publiko. Giit ni DNR Calabarzon Regional Executive Director Nilo Tamoria ang kahalagahan ng pagpapatibay sa lugar at ang pananagutan ng operator dahil sa kapabayaan. Inatasan din ng operator na magsumite ng detalyadong ulat at magpaliwanag sa tinakdang technical conference. Hanggang sa ngayon, Kuya Angel, ay wala pang miyembro ng media na nakakapasok sa loob ng gumuhong Rizal Sanitary Landfill para malaman kung totoong may nangyayaring search and retrieval operation gaya ng sinasabi ng LGU at ng pribadong operator batay sa impormasyong ibinigay sa DZRH News ng mga residente. Nang magtungo tayo sa lugar, hindi lamang pala usapin ng gumuhong basura ang problema, kundi mas malaki pang usapin sa malakawakang pagsira sa mga kabundukan sa bahagi ng Rodriguez Rizal. Ako si Bal Gonzales, DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Maganda umaga, Pilipinas. Menos 7 bago mag-aces ng umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Umaga, Pilipinas. Ma'am Evan Lang dyan sa Las Vegas, good morning. And din kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kidapawan City. Flood control probe ng NBI hindi daw po minamadali. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Idiniin ang bagong liderato ng National Bureau of Investigation na hindi kailangang madaliin yung investigasyon sa anomalya sa flood control. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mahalagang masiguro na matitibay yung mga ebidensya kapag isinampa na nila ito sa Justice Department. Patuloy anya yung investigasyon at case build-up ng Bureau, pero sa huli, ang Ombudsman lamang anya yung uusig sa mga sangkot. Sinabi naman ni NBI spokesperson Palmer Malyari, isinasapinal na nila yung panibago na batch ng mga datat kasalukuyang mambabatas at mga opisyal ng DPWH na pakakasuhan nila sa DOJ. Isusumitian nila yung mga o yung case referral sa mga susunod na araw at sa ngayon, tinatasa pa nila yung mga ebidensya. Partikular sa mga kasong plunder, malversation, graft, bribery at falsification na mga dokumento sa mga sabit sa anomalya na hindi na niya pinangalanan.
Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. AFP, iniimbestigahan na ang mga landing incident na sangkot ang US Air Force sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kinumpirma ng senatahang lakas na may isang landing incident na kinasangkutan ng C-146 aircraft ng Amerika sa Lawak, Pangasinan. Ito lamang Martes, Pebrero 24. Ayon sa AFP, bahagi ito ng Joint Roadway Landing Exercise ng United States Air Force at mga Pinoy bilang paghahanda sa disaster response at national defense operations. Bagamat hindi sinabi sa statement, unang inulat ng Associated Press na 5 Amerikano ang nasaktan sa insidente. Pero sabi ng AFP, ligtas naman lahat ng piloto at crew at walang nasaktang civilian sa pangyayari. Iginit ng militar na isinagawa ito sa isang controlled training environment. Bagong report, personal pang sinaksiyan ni Defense Secretary Gibo Chidoro ang landing operations exercise ng US Special Tactics Team. Ayon sa DND, ito ang unang highway landing ng C-146 Wolfhound aircraft ng hukbo ng Amerika dito sa Pilipinas at ikalawa lamang sa buong Asia. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. And with that, papaalam na ho tayo. 2x2 at ACS Balita susunod na. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American author na si Napoleon Hill. Ang sabi niya, the number one reason people fail in life is because they listen to their friends, family, and neighbors. Walang bilib sa sarili. Kaya dapat talaga naniniwala tayo at nagtitiwala tayo sa ating sarili. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This